Graduate na ako ng college nang ma-stroke si Daddy. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin binyag ang inyong bida. Dalawa kaming magkapatid at isang babae ang nakatatanda sa akin at ang mami ay isang dentista. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Charlie, 35 years old, at hindi man pinagkaitan sa itsura, pero tulad ng ilang diyan, single. Single siguro dahil sa kakaibang nangyari sa aming pamilya. Simula nang ma-stroke ang daddy. At si ate magpamilya at bumukod na ng bahay. Siguro ang ilan sa inyo matapos marinig ang aking kwento, pwedeng sabihin na, gawa-gawa mo lang yun eh, imposible. Ang iba naman pwedeng sabihin na, lawak ng imahinasyon mo tol. Baka wala kasing nagkakagusto sa'yo, kaya kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Ang iba naman pwedeng sabihin na, pares tayo tol. Ang iba naman, no comment, dahil na-curious lang sila sa kwento. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Katulad lamang din ng ibang pamilya, maayos at active meron ako nang magkaroon ng isip. Ibig kong sabihin, may sariling tahanan at pareho sa aking magulang ay merong hanap buhay. Ang daddy ay nagtatrabaho bilang isang supervisor sa isang hindi naman gaanong kilalang company at ang mami ay isang dentista sa sarili naming klinika. Dalawa kaming magkapatid at babae ang nakatatanda sa akin. Tulad lamang din ng ibang magkapatid, kami ng ate na itago na lang natin sa pangalang Clara. Bagamat uwian sa bahay ang aming mami at daddy, ay pwedeng sabihin na kaming magkapatid ay laki sa aming lolo at lola dahil sila ang aming madalas kasama noong aming kabataan at siyang naghahatid sundo sa amin sa school noong elementary. Hindi ganoon kalaki ang bahay namin. Kumbaga sakto lamang sa aming apat, ako, ang ate, mami at ang daddy. Kaya nung magsipag high school kami ng ate, lalo na't nakakuha ng pwesto ang mami sa loob ng subdivision para sa aming clinic, kung saan naroroon ang aming bahay, sina lolo at lola, lumipat isa sa aming tita na hiwalay sa asawa, para naman maging taong bahay at tigapag-alaga sa dalawa naming pinsana. Pareho kami ng ate ay smooth ang naging pag-aaral noong elementary at high school. No money problem, ika nga. Hindi man namin nakukuhang magkapatid ang lahat ng bagay na aming gustuhin, pero kapag kaya namang ibigay sa amin ng mami at daddy, hindi kami nagdadalawang salita. Healthy living oriented ang aming mga magulang gamit ang aming kotse kapag Sunday. Maliban sa sama-sama naming pagsamba, kapag hapon tuwing araw ng linggo, sa umaga ay sama-sama kaming umaalis ng bahay para naman mag-jogging. Pero nung makatapos ako ng college, na madalas ganoon ang aming routine kapag araw ng linggo. Ang pagiging healthy living oriented pala ng isang tao ay hindi nangungulugan na malayo ka na sa anumang karamdaman. Dahil nung makatapos ako ng college at nag-iipon ng requirements para sa paghahanap ng trabaho, isang tawag ang bumigla sa akin mula kay ate na mula sa company kung saan nagtatrabaho ang daddy ay isinugod siya sa hospital dahil sa biglaang pag-collapse. Noong mabalita sa lugar namin, bagamat alam ko sa aking sarili na walang kaaway ang aming pamilya, higit ang mami at daddy na medyo kilala ng konti sa lugar namin, hindi ko maiwasan na kung minsan ay makarinig ako ng, akalain mo nga yun, abay ang mag-anak na yan kilalang walang bisyo at pag-araw ng linggo, nagja-jogging parawa. Pero tingnan mo't nagkasakit pa rin. Lalo na pagdating sa mga taong tambay sa bawat kanto, malapit sa kinatatayuan ng aming bahay, na sinasabi pang tama raw sila dahil alak at sigarilyo talaga ang tunay na bitamina. Mga taong hindi pa tuluyang sinisingil ng kanilang bisyo.
Higit pa noong kumalat ang tunay na dahilan kung bakit nag-collapse ang daddy at nauwi sa pagiging bedridden dahil ni stroke. Noong una, dahil wala namang nag-aaral na sa aming magkapatid ni Ate Clara na ang ate nga ay mayroon na rin trabaho at ako naman ay graduate na rin at nag-iipon na nga ng requirements. Hindi ko nakitang dahil sa pagka-stroke ng daddy mapipilay ang kabuhayan naming mag-anak pero hindi pala. Mahirap pala ang magkaroon ng kasamang stroke sa bahay. Simula kasi nang ma-stroke ang daddy at totally wala nang maitulong sa bahay and sad to say, pabigat na siya sa amin. Ay doon na kami nagsimulang magkaroon ng pagtuturuan kung sino ang maiiwan sa bahay para mag-alaga at maging kasama ng daddy. Ang ate ang unang umalma at hindi raw siya pwede sa binabalak naming schedule ng pag-aalaga kay daddy. Sa akin naman ay ayos lang pero hindi ko maiwasang isipin na simula pa lang ng aking karir maaantala na agad. Ang mami naman, bagamat siya ang numero unong dapat mag-alaga sa daddy, ay may sarili ding dahilan. Bagong lipat kasi ang klinik, sayang naman na raw kung mahihinto siya ng paghahanap buhay. Malakas din kasi ang klinik ng mami, lalo't bago lumipat sa loob ng subdivision ng klinik ng mami, marami na ang nagtitiwala sa kanya. Mahirap dahil kahit sa panaginip hindi inasahan ng kahit na sino sa aming apat na magkakagano ng isa sa amin na para bang bigla kaming inalisan ng laya. Mula din noon, dahil ang daddy lamang ang marunong magmaneho na wala ang saming Sunday routine na kung iisipin ang mag-jogging higit sa lahat ang magsamba kaya ng kahit nag-iisa. Hindi namin napilit ni mami si ate na maging kapalitan namin ng pag-aalaga kay daddy sa halip. Nag-boarding house pa ang ate noong magkaroon siya ng trabaho. Nakalauna na ang pagsasarili pala niyang iyon ng desisyon, hindi pala siya nag-iisa dahil magkasama sila ng kanyang long-time boyfriend sa boarding house. Masama ang loob ng mami, syempre nga naman. Hindi naman sinasabing utang na loob ng Ate Clara ang pagkakaroon niya ng magandang pinag-aralan na magagamit niya habang buhay. Pero wala namang masama na ginawa ang aming mga magulang para iwan sa gitna ng ganoong sitwasyon. Natural maging ako sa ginawa niyang iyon ni Ate Clara sa aming mga magulang, parang ni kanyang anino ayaw ko nang makita. Nakakagalit, sobra. Nawalan ako ng pagpipilian kundi ang siyang mag-alaga kay daddy habang ang mami naman ang siyang naghahanap buhay sa tulong ng aming dental clinic. Ang aming kotse, dahil sa loob ng kami ng isang subdivision ay pinag-aralan kong imaneho. Tamang atras abanti lamang sa loob ng aming garahe sa tulong ng YouTube tutorial at yun naman ay ginagawa ko sa oras na alam kong hindi ako kakailanganin ng daddy. Nasa paglipas ng oras, araw, linggo at buwan, natutunan kong imaneho hanggang sa magkaroon ako ng lisensya at ang mami ang madalas kong ipagmaneho papasok at pauwi ng bahay. Boring sa totoo lang, maliban sa pagpapaligo at pagpapalit ng diaper at paglilinis ng bahay. At kahit na idagdag pa ang paghatid sundo ko kay mami sa klinik, wala akong ibang magawa. At dito na pumasok ang pagka-interest ko sa pagluluto gamit ang cookbook at online tutorial. Malaki ang naitulong ng pagka-interest ko sa pagluluto. Bukod sa nakakatikim kami ng iba't ibang putahe, nawala ang pagka-boring ko sa araw-araw. At kapag araw ng linggo na half day lamang ang mami sa klinik, may pagkakataon na nagpapagalingan pa kami sa paggawa ng dessert at nagtitikiman kami ng kanya-kanya naming gawa at ang aming horado, ang daddy. Natatlo na lang kami at tanggap na namin ang kalagayan ng daddy. Ang daddy naman, ayaw na magpa-chemotherapy. Magiging gastos lamang daw iyon sa isang paggaling na wala namang kasiguraduhan. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may itsurang lalaki ang inyong bida. Bagamat meron na nagpaparamdam sa akin ng pag-ibig, noong nag-aaral ako ng high school at college ay hindi ko yun inintindi. At sa halip,
Inisang tabi ko iyon para unahin ang pag-aaral. Sa isip ko, madali na yun kapag nakatapos ako ng pag-aaral at nagkaroon ako ng trabaho. Pangarap ko rin kasi na makita ng mami at daddy ang bunga ng kanilang pagsisikap. Yun nga lang, nagkaganoon ang takbo ng aming pamumuhay. Simula nang umalis sa amin ng ate, ako at ang mami na lamang ang naiwan sa bahay, kumikilos ng normal at kung umalis man kami ng sama-sama, nasa wheelchair ang daddy. Lakad namin na hindi pwedeng pumunta sa kung saan-saan. Sa loob ng 26 years, bago ko makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Lani, never pa akong nagkaroon ng jowa. Kaya naman walang alam ang inyong bida pagdating sa ipinagbabawal na kulastuyan at tanging si Maria lamang ang aking inaasahan. Hanggang sa isang araw makita ko si Lani sa mall habang ako'y naggo-grocery at dahil madadaanan ko ang subdivision kung saan siya nakatira at nalaman ko na wala siyang kasama, inalok ko siyang mag-coffee muna at sabay na kaming umuwi. Ang akala nga niya, wala akong sasakyan. Si Lani ay classmate ko noong high school, isa sa pinakamaganda sa babae na aking kaklase. Nagkaroon kami ng komunikasyon ni Lani at nagkaalaman ng ilang personal na bagay sa pagkakaroon namin ng komunikasyon. Noong malaman niyang stroke ang daddy at ang pagkikita namin ay nataon lamang, sinabi ni Lani na kung hindi kami pwedeng magkita sa oras na gustuhin namin, pwede namang siya na lang ang magpunta sa bahay. Lalo't kung makaalis ako sa bahay, kung maghahatid at sundo lamang kay mami, malamang raw, pwede ko naman siyang sunduin. Doon na nagsimula ang magandang ugnayan namin ni Lani at hindi ko na kinailangan ang manligaw at magkajowa para lang matikman ang potahina para lamang sa pinagtagpo at itinadhana. Nasimula nang magpangita kami ni Lani para bang iisa lamang ang hanap naming dalawa at isang araw, nandoon kami sa sitwasyong wag sa loob, ilabas mo. Lahat ng kwento may ending. Kung gaano kabilis ang muling pagkikita at pagkakasundo namin ni Lani, ganoon lang din kabilis siyang naglaho. Tulad ng panahon, mabilis, lolo at lola na ang aking mga magulang mula kay Ate Clara at ang daddy patuloy pa sa paglaban. Ako naman maswerte na noong nag-pandemic ay nakakuha ng trabaho online na aking pinagkakakitaan hanggang sa ngayon.